Magandang araw sa inyo lahat. Sa aming pananaliksik, ang mataas na antas ng kawalan ng trabaho ng mga nagtapos na IT sa Pilipinas ay dahil hindi sa pagtutugma sa kanilang kasanayan sa pangangailangan ng industriya, na mas pinapahalagaan ang kaalaman ng Ingles at espesyalidad, pati na rin ang limitadong lokal at overseas demand para sa IT professionals. Rasyonal at layunin. Layunin ng panaliksik na ito na malaman ang mga sumusunod. Malaman kung ano ang mga dahilan kung bakit hindi agad makahanap ng trabaho ang mga IT graduates. Ano ang mga kasanayan na kulang sa mga BSIT graduates? Ano ang iba't ibang dahilan kung bakit nahihirapan makahanap ng trabaho ang mga BSIT graduates? Malaman kung nakatulong ba ang on-the-job training sa paghubog ng trabaho ng mga na kinakailangan ng kinakailangang kasanayan ng mga IT graduates. Malaman ang dahilan kung bakit marami ang mga best IT graduates na nahihirapan sa paghahanap ng trabaho. Kabanata 3. Ito ay ang mga pamamaraan ng pananaliksik. Pamamaraan o metodolohiya. Sa pag-aaral naming ginawa ay gumamit kami ng kwantitatibong pananaliksik. Ginamit namin ang kwantitatibong pamamaraan upang masuri at masukat ang iba't ibang salik na nagiging balakid sa pagpasok ng mga IT graduates sa mundo ng trabaho. Layunin nitong tuklasin at maunawaan ang mga tiyak na hadlang na nararanasan ng mga bagong graduate na naghahanap ng trabaho. Ang resulta ng pananaliksik na ito ay magbibigay daan sa pagbibigay ng mas konkretong datos at ebidensya. Lugar ng pag-aaral. Ang pag-aaral na ito ay isinagawa sa loob ng Central Luzon State University sa Muñoz, Nueva Ecija, kung saan kamakailan lang ay nagtapos ang ilang mga estudyante sa kursong Bachelor of Science in Information Technology o BSIT. Mga respondante. Ang mga napiling respondante sa pag-aaral na ito ay ang mga bagong graduate mula Central Luzon State University sa kursong BSIT o Bachelor of Science in Information Technology, at ang mga tumugon ay may bilang na 30 katao, na may 16 na lalaki at 14 na babae. Ngayon, dumako naman tayo sa instrumento ng pag-aaral. Sa pag-aaral na ito, gumamit kami ng mga mananaliksik ng skill type survey questionnaire na binubuo ng 12 katanungan. Sa unang bahagi ng questionnaire, hinihingi ang demografiya ng mga respondante ukol sa kanilang personal na impormasyon at edukasyong batayan. Sa ikalawang yugto naman ng questionnaire, tinatanong ang mga kalahok sa kanilang karanasan sa paghahanap ng trabaho. Sumunod ang treatment ng mga datos. Pagkatapos magsagutan ang mga katanungan sa survey, ang nakuhang resulta ay sinusuri sa statistikang pamamaraan. Ang mga katanungan ay nasa anyong Likert scale na questionnaire na ito rin namang nahahati sa 4 na description at numerikal na marka. Ito ang lubos na sumasang-ayon na kinakatawan ng 4, sumasang-ayon na kinakatawan ng 3, di sumasang-ayon na kinakatawan ng 2, at lubos na di sumasang-ayon na kinatawan ng 1. Ang kinalabasan na resulta ng pagsagot ay binibigyang interpretasyon upang maipaliwanag ng malinaw ang pagsusuri sa kaukulan. Ang formulang gagamitin sa mga nakalap na datos ay ang formula ng mean, na ang F ay bilang ng mga sumagot
Ang X ay numerical na marka at ang N naman ay kabuuan ng bilang ng mga respondente. Kabanata 4. Presentasyon at interpretasyon ng mga datos. Ipinapakita dito ang mga na-compute na datos mula sa survey. Pinapakita sa table 1 na kaya hindi makahanap ng trabaho ang mga BSIT graduates ay hindi agad sila maka-adapt sa kapaligiran o trabaho. At ito ay may mean na 2.83 at may descriptibong marka na sumasang-ayon. Table 2. Sa talanan ito, pinapakita dito ang mga BSIT graduates na perception containing assignment base sa resita kaya sila hindi agad makahanap ng trabaho. O sila ay nakakaramdam ng kaba pag nag-a-apply. At may mean ito na pinakamataas namin at pinakamataas namin na 2.93 at may descriptive yung marka na sumasang-ayon. Table 3. Sa talahan na yan ito, napakita dito na ang mga BSIT graduates ay nahihirapang makahanap ng trabaho dahil sila ay nahihirapang makasagot sa mga job interview. Ito ay may mean na 2.6 at may instruktibong marka na sumasang-ayon. Sa Kabanata 5, ang pangunahing punto ng pag-aaral na ito ay tinutukoy ang mga dahilan kung bakit nahihirapang makahanap ng trabaho ang mga IT graduate mula sa Central Luzon State University. Napag-alaman na ang mga pangunahing dahilan ay ang kanilang kakulangan sa pag-adapt sa kapaligiran ng trabaho, kaba sa pag-a-apply at hirap sa pagsagot sa job interview. Unang rekomendasyon para sa mga BSIT graduate ang mag-explore ng bagong kaalaman upang gamitin sa trabaho. Tanggapin ang mga pagbabago sa kapaligiran upang maka-adapt agad. Pangalawang rekomendasyon para sa mga BSIT graduate. Nirekomenda ang pagbibigay ng sesyon ng pag-uusap o pagsasanay upang matulungan silang malabanan ang kanilang kaba at mapalakas ang kanilang kumpiyansa sa pag-apply ng trabaho. Pangatlong rekomendasyon para sa mga BSIT graduate na sumali sa mga seminar o job training upang mapalakas ang kanilang kumpiyansa at kakayahan sa paghahanda sa mga job interview.